Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-align ng hanger. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Like na rin. So, meron tayong customer dito na yung RD niya nag-overshoot dito sa likod ng cassette. So, ang nangyari, medyo na-bend yung RD hanger. Kung titignan natin, parang hindi naman baligo, di ba? Pero if we look closer, dito nyo makikita. So, dito sa part na to, malaki yung space. Pero pagdating dito sa ibaba, makitid na yung space. So, ibig sabihin, nakabend yung RD hanger paloob pag ganyan. Kaya pag ganyan yung nangyari, maapektuhan dyan yung pag-index ng cambio. Okay, so check natin yung cambio niya. Okay, so far so good. Makambyo siya. Ayan na. Ito na guys. Ayan. Hindi siya nag-i-index masyado. Dahil baliko ng konti yung RD papunta dun sa loob, ayaw niyang bumaba. Kasi tinutulak ng puwersa papunta dun sa loob. So confirm na natin na baliko talaga itong hanger. So ang next naman nating i-check yung integrity nitong hanger. Alug-alugin natin, hatak-hatakin natin. Kapag malambot yung pakiramdam, ibig sabihin nun, paputol na yung hanger. Malambot na. Pero kapag matigas pa, at wala namang nararamdaman na movement, okay pa yan. Nabaliko lang talaga ng konti. So, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin itong RD. I-set aside lang natin kahit ganyan lang. Pwede tayong gumamit ng proper tools katulad nitong derailleur hanger alignment tool. Medyo mahaba yung pangalan niya. Or, pwede tayong gumamit ng axle saka rubber mallet. So, ito yung parang 4 months alignment tool. DIY. So, kakabit natin to sa lagayan ng RD. Make sure na pantay yung kabit mo kasi kapag na-loose thread yung hanger, patay. Dodoble pa yung problema. Hindi mo naman kailangan higpitan ng todo. Hanapin mo yung pito ng rim. So, ito yon. Ilalagay natin yan dito sa baba. Tapos, ikot natin tong tool. Itatapat natin itong bakal o ilalapat natin ng konti dito sa rim. Nakatapat itong pito. So, yung pito ng gulong, lagay natin sa opposite side, dito sa taas. At itong alignment tool, idali natin dito sa taas din. Ayan, tapos i-adjust natin itong knob para tumapat siya. Ang laki ng space. So, ibig sabihin, baliko talaga siya. Medyo dahan-dahan lang yung pag-bend. Maliliit na movement lang para hindi mabigla yung aluminum. Ayan, lumiit na yung space niya. Makakailang ulit ka nito hanggang lumapat na to dito sa rim. So, dapat pantay na sila. Kung wala kang ganitong tool at malamang di ka naman bibili nito dahil lang dyan sa ganong purpose na yan at may kamahalan din tong tool na to. Nagagamit tayo ng axle, lalagyan natin ng cone saka nut. Ilalak natin yan para hindi siya gumalaw. So, mag-iwan lang tayo ng konting thread. Yan, sakto yan dito sa thread ng hanger. Then, kuha ka ng yabe kasi kailangan mo siyang i-secure. Pag hindi mo yan sinecure, masisira yung thread. Okay. Yan na. Mahigpit na yan. And then, dito sa dulo niya, pupukpukin lang natin ng rubber mallet. Light taps lang, hindi mo naman kailangan pukpukin ng malakas. Okay, so yan guys ha, tignan nyo mabuti ha. Although medyo pa-straight na siya kasi ginamitan natin ng alignment tool. So pupukpukin natin pataas. Medyo umano na siya. Karoon na ng space. Konti pa. Okay, konti pa. Pwede na pa sobra. Balik natin. Nangihina ako sa kabobohan mo. Pukpukin natin pababa. Medyo na pa sobra ng konti. Okay. Ayan na guys. Straight na siya. Diba? Weh, hindi nga.
Para sa akin, mas madali itong DIY kesa dito. Mas madali, mas mabilis. Pero kung allergic ka sa pinupukpok yung bike mo, eh hindi para sa'yo yan. Doon ka na lang sa alignment tool. So, ganun din kung ang baliko ng RD hanger, eh pag ganun naman, pa sideways. Kukontrahin mo lang. Either pukpukin mo dito pag ganyan o pag ganun. Pero itong problema nitong bike na to, pa-vertical naman siya. Yeah? Pag ganun yung baliko niya, pag ganun. So, pinukpok natin, pataas, para bumalik siyang pag ganun. Yeah? So, pwede na natin ibalik yung RD. Check natin kung kakambyo na siya ng maayos. Okay, so, nag-i-index siya. Ayan. So, eto na, dito tayo nagka-problema kanina. So, check natin. Yun. Okay, so nag-index siya pataas. Tingnan natin kung bababa siya. Kanina kasi hindi. O, yun. Bumaba na. Balik tayo doon. Diba? Nag-index na. Swabe na. So, dito sa axle, makakabili ka naman nito sa Shopee o pwede kang makabili nito sa hardware. Ito kasi galing sa lumang hub to eh. Pero kung malalim naman yung bulsa mo, edi ito na lang yung bilhin mo. Yun lang yung purpose niya, pang bend nung hanger. Tapos 1.5 na yun. So, kung nakatulong itong video na to, leave a like. Kung may katanungan ka pa, kung may gusto kong dagdag, kung below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.